Relational operators, ginagamit natin to kasama ng conditional statement. Ang purpose nito is para ma-compare natin yung mga values natin. Kung naalala nyo sa conditional statement na video natin, nagamitan natin tong dalawang equal sign na to para mag-compare ng dalawang values. Ngayon, subukan naman natin yung ibang relational operators. Sa example na to, meron tayong age equals 30. Tapos kapag ang age natin lagpas 18, sasabihin natin you are an adult. Kapag hindi, you are young. Run natin, you are an adult kasi ang 30 ay lagpas 18. Paano naman kapag 18 ang age natin? Run natin, you are young kasi ang 18 ay hindi naman mas mataas sa 18. Pero pag ginawa natin greater than or equal to, kasama na yung 18 sa range natin. I-run natin, you are an adult na. Same case din dito sa less than, kabaliktaran lang siya ng greater than. Binaliktad ko rin yung ipiprint natin kasi kapag less than 18 tayo, you are young tayo. Since 18 age natin, adult tayo. Kapag less than or equal naman, kasama na yung 18 sa range natin, kaya you are young na. Meron din tayong not equal to, kabaliktaran lang yan ng equal to. Since 20 yung age natin, tatakbo to kasi 20 is not equal to 18. Last example, meron tayong boolean na is adult true. Since true yung adult natin, tatakbo tong if statement natin. Itong is adult naman is shorthand notation lang yan ito. So pwede din to. Kapag false naman, ito naman ang shorthand notation.